kailangan madali o kailangan masarap ang soul winning. Kailangan lang po meron tayong tamang puso at tamang pakiramdam pagdating sa pag-aakay ng kaluluwa. Amen? So it may be hard, it may be pressure, it may be struggle, pero masaya ka, yan ang tamang pagtingin sa soul winning. Amen? Kaya nga po, pag pinag-usapan ng soul winning, makikita mo po sa Luke chapter number 15, pinakita niya dito kung ano-anong aspeto ng kagalakan na pwede mong tignan ang pag-aakay ng kaluluwa. Now, madalas po, ang kagalakan ay hindi mo pa na makikita, usually pagka wala ka pang nawiwin. Kung plano mo palang mag-win ng kaluluwa. Usually, joy comes after you have won a soul. Amen? Minsan, hindi po matagalan, mabilisan, o kaya minsan matagal bago makita ang joy. But certainly, there is a joy in soul winning. Amen? Kaya nga po, ngayong umaga, I want to challenge you and I want to encourage you ng 4 na aspeto ng kagalakan na ibibigay ng soul winning sa isang mananampalataya. Amen? And are you ready this morning? Amen? Unang-una po, tingnan nyo sa verse number 4 and 5. Luke chapter 15, verse number 4 and 5. Sabi niya, what man of you having 100 sheep? So, in-illustrate niya na mayroong 100 tupa, pero nawala yung 1 tupa. Sabi niya, if he lose one of them, that not he leave the 99 in the wilderness and go after that which is lost until he find it. So ang una pong pagpapakita ng pag-aakay ng kaluluwa ay katulad po ng isang shepherd na meron siyang 100 tupa pero nawala yung isa at kailangan niyang hanapin yung isa. So number 1, ang unang joy po sa isang soul winner is the conquering of our fear. The conquering of our fear. Why? Kasi pag ikaw ay katulad ng shepherd na walang ka ng tupa during their time, they have to look for it at hindi madali ang maghanap ng tupa. Kasi kailangan nila pumunta o umakyat ulit sa mga bundok. They have to pass by the cliff o yung mga bato-bato. Hindi nila alam wilderness. At kadalasan mag-isa lang maglalakbay yung pastol para hanapin yung kanyang tupa. Dagdag pa na parang yung tupa na nawawala ay magiging prey o pain para doon sa kanyang mga predator o yung mga maghahanap sa kanya para siya ay lapain. At kailangang harapin nung shepherd na yun, yung dangers na yun. Kaya naiwala ko, maybe there is a fear inside the heart of that shepherd bago niya mahanap at bago niya matagpuan yung kanyang tupa. But no matter what, he will still find his sheep dahil nga po mahalaga sa kanya yung tupan niya na nawawala. Now alam niyo po mga kapatid, a soul winner, hindi naman po tayo yung walang takot. I believe everybody ay nakaranas sa atin na pag tayo nagso-soul winning, natatakot ka. Na-intimidate ka, nape-pressure ka, minsan po natatakot ka, i-reject ka ng tao, natatakot ka, pagka kinausap ka, baka pilosopuhin ka, natatakot ka, baka bagsakan ka ng pintuan. Lahat tayo, sino pong hindi nakaranas ng takot pag siya'y nag-soul winning? Wala po. Lahat tayo nakaranas ng takot. Ako po'y mahiyaing tao. Halata naman po, di ba po? Mahiyain po akong tao. Pero, mahiyain pa po yan. Pero salamat sa Panginoon, every time I win a soul, alam ko, mahihain ako, pero pag nakapag-win ako ng kaluluwa, ibig sabihin, na-conquer ko yung hiya na mayroon ako. That's the first joy that I encounter as a soul winner. Na yung aking pagiging mahihain, yung aking pagiging matatakutin, yung dating ayaw kong humarap sa tao, ay ngayon nakakaharap ako at nakakapag-win ng kaluluwa para sa ating Panginoon. Dagdag pa yung danger. Naranasan ko po na minsan doon sa laga, nalabasan po ako ng itak. Sabi niya, pag hindi ka umalis dyan, tatama to sa'yo. Unti-unti na lang ako umalis. Ayaw mo, diwag. Doon ako sa kabila. Pero hindi ako umaripas ng takbo. Pero may ganong eksena. Minsan pinapalabas kami sa subdivision, pinalabas na kami sa mall dahil nag-soul winning kami sa loob ng mall. Pinaligiran ako minsan ng mga INC.
Di ba? Titignan ka nila masama at may plano sila sa'yo. Pero, di ba, yung na-overcome mo yung mga ganong sitwasyon, that is already a great joy. Sa'yo pa lang, masaya na pag nakapag-akay ka na ng kaluluwa. Nakikita ko marami sa mukha nyo ay kayo mga mahiyaing tao. Pero di ba nakapag-win ka ng kaluluwa? Yung unang pagka bumaba kayo ng sasakyan, lalo na pag marami, madali. Pero pag mag-isa ka, di ba? Ang hirap mag-umpisa magbigay ng tracts, ang hirap mag-umpisa makipag-usap. Pero pagka nasimulan mo, tapos nasharean mo, parang medyo sumasaya ka, uulitin mo na naman sa pangalawa, uulitin mo sa pangatlo, maya't maya, makita mo, 10 na ang nawin mo. Di ba? Ang saya ng ganung tao na nawin niya, na-overcome niya ang kanyang takot doon sa pakikipag-usap sa mga tao. That's the first joy of having soul winning, doing soul winning. Sabi ng Bible, 2 Timothy 1:7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Amen? Kaya natin na-overcome ang fear, mas bumibigat ang pag-ibig natin sa tao kaysa sa takot natin. That's the first joy. Secondly, mabilis lang po tayo. Secondly, tingnan niyo sa verse number 10. Luke chapter 15, verse number 10, sabi ng Bible, Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Ang sabi ng Bible, may kagalakan, sobrang dami o laking kagalakan sa presensya ng Diyos doon sa langit dahil sa isang kaluluwa na maliligtas. Amen? Secondly, mga kapatid, is the confirmation. What's our joy? Not only the conquering of our fear, secondly is the confirmation of God's favor. I remember yung lagi sinasabi ng aming Pastor Ed. Sabi niya, if you make God happy, He will make you happy. Alam niyo kung saan sasaya ang Panginoon? God will be happy every time a soul repents and accept Him as the personal Savior ng kanilang buhay. Can you imagine, every time you win a soul, you get God's favor in your life? Bakit masaya ang Diyos eh? Hello, naunawan niyo po, pagka masaya ang Panginoon, madaling humingi ng pabor sa Panginoon. Amen? Pero pagka alam mo, hindi masaya ang Diyos sa buhay mo, you're a backslider, hindi ka sumusunod sa Panginoon, di ba ang hirap humingi ng pabor sa Diyos sa panalangin? But if you are winning a soul, God will give you favor in your life. Ayun po, soul winning aligns us with the heart of God. Ilalagay ka doon sa puso ng ating Panginoon. And every time you will a soul, there is a celebration in heaven. May kagalakan dun sa langit. Ano nyo po, nakwento po sa inyo to, this year. Tama po, last year, 2025. February to March, isang buwan, binabato yung aming mission house. Every Sunday night, preach, habang nagpipreach, biglang may lalagabog, bug. Magugulat lahat ng miyembro. Matatakot sila. Every Sunday night, yun ang sistema. Lalabas yung mga men, wala lang sila makikita. Every Sunday night, 4 na linggo, dumaan. Every Sunday, every preaching, talagang iintay na lang namin, bug. Pero alam niyo po, pinag-pray namin sa Panginoon. Sabi ko, after 1 month, next week, mag-soul winning tayo. Doon tayo sa likod. Sinugod namin sila. Kala nila ha. Alam niyo po, sinugod namin, nag-witness, nag-soul winning, yung mga members ng church na saturate yung buong likuran. After that, wala na ng bato. Why? Nakuha na namin ang pabor ng Panginoon. Amen? Yun lang pala kailangan, may mag-soul winning doon. Kaya pag may maingay sa bahay nyo, kailangan mo lang yan i-soul winning. Tatahimik yan. Nalala ko minsan, nagsa-soul winning si Ma'am Sai. Bago kami mag-soul winning, nagsabi siya, gusto ko ng lumpia. Alam niyo na po.
Gusto niya. Gusto niya ng lumpia. Punta kami sa area, nag-isip ako, bibili. Pero, ano po, maya-maya, tapos na soul winning, bumabalik siya, meron siyang dala-dala, isang plastic ng lumpia. Sabi niya, saan galing yan? Binili mo? Hindi, may nagbigay yung na soul win ko. Wow! View mo, malaking pabor ibibigay ng Diyos, maliit na pabor kasing liit ng lumpia ibibigay ng Panginoon if you are a soul winner. Kaya kung nagugutom ka, mag-soul winning ka. Bubusugin ka ng Panginoon. You will get God's favor. Kaya maraming gutom. Hindi ka nahingi sa Panginoon. Mag-soul winning ka, bibigyan ka ng Panginoon. Ayun po, hindi mahirap humingi ng pabor sa Diyos pagka ikaw ay soul winner. Alam ko po, last October, we had our anniversary, October 5. Ayun po, isang linggo, merong, sino yun? Yung bagyo po nun, ayan, si Pablo. Bagyong Pablo. Buong linggo, umuulan. Kami pa naman yung sumasalubong sa lahat ng bagyo. Pasalamat kayo sa Bicol. Hinaharap namin lahat ng bagyo para sa inyo. Pero yun yun, oh. Anniversary week. Anniversary week namin, tapos may bagyo. Monday, umuulan. Tuesday, umuulan. Wednesday, Thursday, Friday, umuulan. Sabi ko, paano lang pa-anniversary? Sabi namin, mag-pray tayo. Magsusoul winning tayo bukas. Saturday, ang init ng araw. Linggo, mainit. Hindi umulan. Monday, umulan ulit. Alam nyo, nakuha namin, pabor ng Panginoon. Pinaselebrate kami ng anniversary, walang ulan. Naalala ko nung hiningi ni Elijah, Panginoon, wag mong paulanin. Tapos sinabi niya, umulan. Bakit? May pabor ng Panginoon. Every time we win a soul, you get the favor of God. Kaya kung may hiningi ka sa Panginoon, try to get the favor of God and make God happy. He will make you happy. Naghahanap ka ng asawa, mag-soul winning ka. Baka mahanap ka. Oh. Meron po. Oh. Pag soul winningin nyo, baka makahanap po yan. You get the favor of God every time you win a soul. Amen? Sabi ng Bible, John 15, verse number 16. Ano sabi niya? Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. That, ano yung sabi niya? That, whatsoever ye shall ask of the Father, in my name, He will give it you. Alam mo ibig sabihin ng that? Para. Anong inuna niya? Magbunga ka at manatili ang bunga mo para kahit anong hingin mo sa Diyos, ibibigay niya sa'yo. That's favor from God. I remember the song, wait not for man to land, heed not their slight, winning the smile of God that brings its delight. Aiding the good and true, ne'er goes unblessed. All that we think or do, be it our best. Amen? Winning the smile of God. That's our goal. Amen? Kaya sabi nga, hindi mo na yung masaya, hindi mo na yung masarap. Sama ko soul winning kasi may pagkain. Huwag mo na yung nanganapin mo. Pasayain mo muna ang Panginoon. Pag napasaya mo ang Panginoon, sigurado uuwi ka, masaya ka rin. Get the favor of God. Amen? So number 1, the conquering of our fear. That's the joy of soul winning. Secondly, is the confirmation of God's favor. And then number 3, sabi niya sa Bible, John chapter 15, verse number 16, that ye should go and bring forth what? Fruits. Number 3, is the celebration of God's given fruits. Alam niyo po, pag nagtanim ka, may aanihin ka. Amen? Doon sa lost coin, di ba, nawala yung kanyang coin. Doon sa Luke chapter 15, nawala ang kanyang coin. Pero nakuha niya. Bumalik alam niyo po, anumang bagay na nawawala, kahit mamahalin yan, wala nang halaga yun.
pag nawawala. Kailan lang babalik ang halaga? Pag nakuha mo ulit. Di ba? Meron ka 1,000, nawawala. O di wala kang 1,000, nawawala eh. Naunawan niyo po? Kailan lang mababalik yung value ng 1,000? Pag natagpuan mo ulit. Naunawan niyo po? Ganun ang nangyari. So ito po, sabi nga ng mga Bible scholars, is like a headdress na merong 10 coin, parang alahas na merong 10 coin. Kaya lang nawala yung isa, napigtal yung isa, di ba? Pag may alahas ka, nawala yung isa, parang hindi mo na masusuot. Natanggal yung yung isang coin. Pero kaya siya masaya, kasi nakita niya yung nawawala, buo na ulit yung kanyang alahas. Alam niyo po, every time we win a soul, we found someone, sabi ng Bible, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Yung nawawala o naliligaw ng landas, natagpuan natin. Dati wala siyang kwenta dahil sa gawain ng Panginoon, dahil nga po wala siyang gagawin na kahit ano para sa Diyos. Pero natagpuan mo by your soul winning. Nagkakaroon siya ng halaga para sa Panginoon. Ayaw po na, salamat sa Panginoon, when I was here sa San Pedro, meron isang nagbumili ng Bible. Sabi ko, dito nyo po kunin. Tapos pumunta po dito, I share to them the gospel. Halos mag-iwalay na ang kanilang pamilya dahil magulo. But I share to them the gospel. Tumanggap yung lalaki, tumanggap yung babae. Tapos nakapag-Bible study sa kanila. Alam nyo po, salamat sa Panginoon. Sila nagbibigay ng barong at tumatahi ng barong ko ngayon. Gusto nyo ng tagatahi ng barong? Mag-soul winning kayo. Ayaw po, hindi ako marunong talaga sa construction. Tumutulong po ako. Ang paborito lang namin noon, nila Pastor Andy, nila Pastor Boyet, pagka lunchtime. Masarap pagka construction, maraming pagkain. Pero wala talaga akong alam sa pagko-construction. Tumutulong, labor. Pero alam niyo po, true soul winning, ang mga binigay sa aming mga membro, yung mga na-win namin ay mga construction worker. O sila nagtayo ng aming bahay-sambahan ngayon. Walang bayad. Sila nagtayo doon sa Libmanan. At sila nagtatayo kung saan-saan. Na aming mga nagsasalong ng gawain. Sa Goa, sa Iriga, nakatulong po yung mga men that we have won to the Lord. Why? Nagkaroon ng value ang kanilang buhay para sa Panginoon. Amen? Problema ko po ang mekaniko. Mahal magsingil. Pero alam niyo po, last year, nakapag-win ako ng mekaniko. 2 weeks ago, siya po ay nabaptize sa Naga. Siya na po gumagawa ng aming po mga sasakyan. Mekaniko. Meron po akong in-inquire kung paano pagawa ng e-bike. Sabi niya, 3,000. Sabi ko, sige po, pakigawa kasi kailangan po namin. Ginawa niya, habang gumagawa siya, sinusolwin ko siya. Tumanggap siya sa Panginoon. Pagkatapos niyang gumawa, sabi ko, magkano po? Ay, 1,000 na lang po. Pero yung 3,000 naging 1,000. Tapos pagkakailangan namin, brad sila, yung sasakyan, yung e-bike na, sige po, nandyan ako, pastor. Gusto niyo nang tagagawa, mag-soul winning kayo. Last October, anniversary po namin. Bago mag-anniversary, week before anniversary, may nawin po ako. Mahaba ang buhok, parang tambay. Tapos, maten ng anniversary, nakinig siya ng salita ng Diyos, bumalik. November nasira yung aming washing machine. Ang hirap kaya maglaba. No, Brother Miko? Sir Jess, di ba po mahirap maglaba? Mahirap po maglaba. Pero alam niyo po, yung palang nawin ko nung anniversary, meron silang laundry business. Ngayon, siya naglalaba ng damit namin. Siya rin ang nagtutupi. What a joy! It is a celebration of the fruits of our soul winning. Alam niyo po, minsan di mo akalain pero di ba habang nag-aakay ka, nakikita mo ang bunga sa mga buhay ng mga taong naaakay mo para sa Panginoon. Yung driver namin, nagsusundo every Sunday. Na-win ko sa Panginoon. Ngayon, nagdadrive na.
Why? A celebration of the fruits na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag kayong maginawa. Dahil ang kagalakan ng pagsosoul winning, pag nakita na niya yung halaga niya sa gawain ng Panginoon. Amen? And lastly, sabi ko po, mabilis lang. Number 4. Tingnan po sa verse number 22. Luke 15, verse number 22. Naghihintay yung ama, the lost son, the prodigal son. Kung familiar po kayo, verse number 22. But the father said to his servants, bring forth the best robe and put it on him and put a ring on his hand and shoes on his feet. Who is waiting for the prodigal son? It's the Father. Amen? Alam niyo po, meron tayong Heavenly Father in heaven that will wait for you. That will wait for us pagbalik natin sa Kanya. Number 4 is the complement of our forever. Or for our forever. Pag sinabing compliment, ito po yung parang magiging parangal mo. Pagdating sa walang hanggan. Daniel chapter 12 verse number 3, sabi ng Bible, Daniel 12:3, they that turn many to righteousness. From being unsaved, from being unrighteous, and you turn many to righteousness. Why? You win them. Pag na-win mo sila, magiging righteous sila sa harapan ng Panginoon, masisave sila. They that turn many to righteousness shall shine as the stars forever and ever doon sa langit. Amen? Marami kang naakay, sabi ng Bible, that will be your compliment. Of course, alam natin, ilalatag natin yan sa lahat sa paanan ng ating Panginoon. But you imagine, pagdating doon sa langit, ang magko-comment sa iyo ay ang Panginoon. Because you have used your life to turn many to righteousness. Umuwi sa langit at doon sambahin ang Panginoon habang buhay. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19, for what is our hope or joy or crown of rejoicing are not ye even at the presence of the Lord Jesus at His coming. For ye are our joy and our crown. A missionary once said, he never feared dying. Hindi ako natatakot mamatay. He said, what I fear is standing in heaven empty-handed. Hindi ako natatakot mamatay, sabi ng missionary. Ang kinakatakot ako, nakatayo ako sa langit na walang laman ang kamay ko. Let me illustrate. Sabi sa Bible, sa Hebrews chapter dito. Hebrews chapter 11, sabi ng Bible, we are strangers and pilgrims on this earth. Ibig sabihin, tayo po ay manlalakbay. Habang unti-unti ikaw ay tumatanda, naglalakbay ka sa buhay na to at isang araw, uuwi ka sa ating tahanan sa langit. But when you go back to hell, or you go to heaven, you will face our Savior. And you will bring your life before Him. Ano ang mayroon ka na nagawa mo o ginawa mo doon sa lupa? Diploma. Bakit kailangan ng diploma dito sa langit? Will you use this diploma? Magtatrabaho ka ba dito sa langit? Hindi natin kailangan tong diploma. Your awards, very good. Pero, para saan yung award? Wala ka naman sasabitan dito. Hindi natin kailangan ng awards dito sa langit. Sa mga high school or college, hindi ka nag-soul winning kasi kailangan mo gumawa ng project, kailangan mo gumawa ng assignment, at kailangan mo ng time sa school. Di natin kailangan yan dito. Pera? Uwi mo sa langit ang pera. Hindi ka naman bibili dun eh. Wala namang milk tea dun. Anong gagawin mo sa pera sa langit? Hindi kailangan ng pera doon. And you spend your whole life getting money dito sa buhay na to. Hindi natin kailangan yan sa langit. Cellphone, gusto mo na maraming follower, kaya hindi ka nagsusoul winning. Ang dami mong mga ginagawang content, mga reel, o kaya mga friends mo, konektado ka sa lahat sa kanila.
Kailangan mo ba ito sa langit? Sino kukontakin mo doon? Hindi mo kailangan ng cellphone sa langit. Ano ba laman ng bag mo? Wala na. Gusto mo ba ganyang kaharap sa Diyos? Let us rewrite the story of His life. Baguhin natin ang story. Okay, go soul winning. Habang ikaw ay pumapasok sa school, sige po, nagsusoul winning siya. No, pumapasok ka sa school, nag-win ka ng kaluluwa. Nagtatrabaho ka, nag-win ka ng kaluluwa. Habang ikaw ay nagpapagal sa pamilya, yung mga loved ones mo, binabagian mo ng salita ng Diyos. Diba? Kahit po nandun sa inyong mga kapitbahay, you try to win them to the Lord. No, pagka ikaw po ay nakapagtrabaho kahit saan kadalhin, you try to win souls for the Lord. At isang araw, uuwi ka sa langit. Sabi mo, anong dala-dala mo? Kaluluwa ng tao. And God will say, well done, thou good and faithful servant. Sila ang kailangan ko dito sa langit. Ay, pwede na rin. Sila ang kailangan ko dito sa langit. Enter thou into the joy of thy Lord. Amen? Now, brethren, asan ka? Yung may dala-dala na pera? Yung may dala-dala na followers sa cellphone? Yung may dala-dala na mga awards pag-uwi sa langit? Yung meron pong maraming kaibigan pero dun lang sa lakwatsahan? Uuwi ka sa langit. May mga kaluluwang nakasunod sa'yo. Iharap mo sa harapan ng Panginoon. Let us go home with joy because God will compliment us for our forever. Our forever will be happy. Kasi habang buhay mo silang makikita doon sa langit. With your family, with your friends, and everybody that you have won to the Lord. Amen. Tayo po'y manalangin. Nakila namin Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Thank you for giving us simple wisdom that we need to have para po ma-encourage po kami that there is joy in soul winning. There is joy in getting the gospel to every people that we have encountered in our life. Dalahin ko po, Panginoon, you challenge these people to make soul winning a part of their life. And they will be a happy Christian. In Jesus' name we pray. Amen.